Kumakain ka ba ng ginataang monggo? Parang hindi naman. Hindi na lang kita aalukin kasi alam kong ayaw mo to eh. At dahil nga sa sunod-sunod na naman yung ulan dito sa amin. Uran niya libog-libog ni. Libog-libog kasi tawag sa amin kapag sobrang lakas ng ulan. Pwede ring baya-baya, ganon. Meron daw kasi yatang low pressure area of responsibility. So ayun, nag-isip na naman ako kung ano bang masarap na epamerienda dito sa mga gumagawa ng bahay ngayong tag-ulan. Sakto, habang nag-iisip ako dyan, bigla mang napadaan si Billy Joe. Kaya shout out na lang kay Billy Joe, ano. Though wala man siyang kinalaman sa lulutuin ko ngayon. Bali may nakita po akong stock na malagkit sa may bigasan namin. Medyo abuutan na to pero pwede pa naman. Kaya ayan, hinugasan ko na lang ng maigi. Saka ko ibinabad sa tubig sa mga huling sandali. Kunti lang to kung ano lang meron dito sa bahay kasi di na ako makabili sa labas. Ang lakas man kasi ng ulan. Ngayon naman ay aray ko, ano ba to? Habang nakababad yung malagkit ay magsasanglil na muna ako ngayon ng munggo na nabili kay Bai Feli. Hindi pa masyadong mainit yung kawali kaya makipagchismisan muna ako ano. Muntikan ko na makalimutan. Ayan, pagbalik ko umuusok na. Kaya pinatay ko na lang muna bago ko nilaglag tong mga munggo para hindi agad masunog. Kunti lang yung nilagay ko kasi kunti lang din naman yung malagkit natin. Pero nasa sayo pa rin yan kung gusto mo nang mamunggo yung ginataang munggo mo o didamihan mo. Tinusta ko lang yan ng maigi. Ayoko nung light brown na pagkakatusta sa munggo. Mas gusto ko yung dark brown kasi pag mas tostado yung munggo, mas lumalabas yung aroma niya. Wag lang yung sunog na sunog ha. Yun naman kasi talaga nagpapasarap sa ginataang munggo, yung amoy nung tinustang munggo. Yung ganyang kulay, okay na yan para sa akin. Magdadark pa naman yan kasi mainit pa yung kawali. Huwag palang tumigil sa paghalo habang tinutusta yan. Habang pinapalamig ko yung tinustang munggo bago ko ibangon at durogin, ilalagay ko na sa pressure cooker itong binabad kong malagkit. Bago pa man laki yung mga mata mo, nahanak kita, hindi ko to ipipressure ha. Dito lang ako magluluto kasi di ko mahanap yung kaserola ba. Di ko naman yan tatakpan. Ngayon naman ay bibilisan ko na agad durugin itong tinustang munggo para maisabay ko na. Medyo matigas din kasi ito kaya dapat sabay silang pakukuluan ng malagkit. Walang bilao kaya dito na lang sa bandihado. Teka lang, parang nagkakarak din yung salamin ng lamesa. Dito ko na nga lang durugin para safe and sound. Gumamit lang ako dyan ng baso sa pagdurog. Pwede ring pet ng mangkok ganun or kung ano mang matigas na bagay na pwede mong idiin dyan. Para lang mabiyak-biyak yung mga monggo. Hindi kailangang madurog ha, yung mahati-hati lang ba. Ang purpose niyan ay para mas lumabas yung amoy at the same time ay para mabalatan din. After kong durog-durogin ay nilamas-lamas ko lang para mas mabalatan pa. Ngayon ay proceed na tayo sa aking expertise, ang pagtatahip. Kahit hindi bilao yung gamit ko, magaling ako magtahip, be. Sa tinagal-tagal ko ba namang nagluluto ng ginataang munggo, alangan di ko pa alam magtahip. Ang purpose naman yan ay para maihiwalay yung mga balat kasi ililipad yun ng hangin. Okay na to, binilisan ko na lang, baka kasi luto na yung malagkit pagkalaglag ko nito. Ayan, sakto, nagsisimula pa lang kumulo. Kaya inilaglag ko na yung mongoloid. Pakukuluan ko lang yan at hahaluin mayat maya hanggang sa lumapot. Kung follower na kita noon pa, hindi na po ito yung unang paggawa ko ng ginataang munggo. Siguro pang 10 vlog ko na yata to. Kaya gamay na gamay ko ng pagluto nito, B, kahit nakapikit ako man. Ito rin kasi ang pinakamadaling lutuing kakanin. Para sa akin lang naman ha. Lagi man akong gumagawa nito, di ko lang binablog yung iba. Nung malapit ng maluto, nilagay ko na yung kakanggata. Isa lang kasi lalagyan ko pa naman yan ng toppings na evap mamaya. Tas hindi rin naman ganun karami itong ginawa ko ngayon. After ko maanlawan yung Tetra Pak kasi sayang yung natira, lalagyan ko naman na ngayon ng asukal de papa. Kaso parang hindi na aabot tong asukal namin, kukunti na lang kasi. Paano bang gagawin ko nito? Ang lakas pa naman ng ulan sa labas, hindi ako makabili. Nakakainis talaga, wala tuloy akong magamit na asukal. Wala, yan lang, isang sako lang kasi kukunti lang talaga yung asukal namin eh. O diba, natalakan pa ako ng nanay ko. Pang content ko lang naman yan, nay, para man may mapatawa ako ba. So okay na ito, be. Papakuluan ko lang ng papakuluan habang patuloy sa paghalo hanggang sa lumambot na yung monggo. At the same time, makuha ko yung gusto kong consistency. Yung malapot na malapot ba? Yung halos pabiko na ganun. Oo, totoo. Ganun kasi yung gusto kong ginataang monggo. Hindi yung parang lugaw na medyo malabnaw. Kapag sinerve mo na kasi ito, tapos nilagyan mo na ng evap sa ibabaw, habang kinakain mo tas lumalamig na, nagkakasabaw pa siya. Pero para sa akin lang naman to ha. Ilang beses na kasi akong nakapagluto at yung ganito talaga yung gusto ko. Siyempre, tinikman ko rin kung pasok na ba yung tamis para sa may mga diabetes. Okay na, pack up na tayo. Bitbit ko na ang mga mangkok at thermos ulit. Si tatay ko naman yung nagbitbit na ng pressure cooker. Pasilip-silip pa yan sa kalsada kung may nadaan ba.
Kunti lang kasi talaga yung nagawa kong ginataang munggo, guys. Pang merienda pa nitong mga gumagawa ng bahay. Baka sila yung maubusan man. Uy. Nasa 4 pa naman sila ngayon. Kaya kung pansin nyo, hindi pa ako kumakain. Hindi gaya dun sa binatog na pinamerienda ko sa kanila na nauna na akong nag-food taste. Saka na lang ako kakain kapag may matira ano. Kaso yung tatay ko, hindi pwedeng magpahuli yan, B, kapag ganitong mga kakanin. Kaya ayan, nauna na siya. O siya, tara na po. Tama na muna yung trabaho. Break time na. Mag-bandy out na po kayo for your coffee break for 30 minutes. May bandy clock talaga. Ano to, may timekeeper din kami. Parang ang saya din pala maging construction worker. Ano? Nagtrabaho kasi ako sa mall dati. Di ko man naranasang may maghatid sa akin ng ganitong merienda ba? Ako na rin pala ulit nagtimpla ng mga kape nila. Kasi expert talaga ako sa pagtitimpla ng kape. Lalo kapag 3-in-1. May napansin lang ako, hindi naman kasama ito sa Uncle Ali sa mga gumagawa ng bahay. Pero bakit lagi siyang may merienda? Ngayon naman, ay, antaray, may natira pa pala. Ako naman na yung kakain syempre. With matching coffee pa yan. Sure ka? Ayaw mo talaga to? Ang sarap pa naman, bagay na bagay sa tag-ulan. Sige, bahala ka. Hindi na lang kita aalukin. Teka lang, parang masyado mang close up tong camera. Magluto na rin kayo nito ngayong tag-ulan. Sobrang dali lang. Malagkit, munggo, asukal at gata lang ang kailangan. Yun lamang po. Please follow me for more. Baka sakaling umabot tayo sa 500k on my birthday. Kahit imposible na. Muli ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, when social media become toxic, let's find a way to make people happy. Ay, andyan pa pala kayo. O siya, sige na, scroll up muna.